So for our step 3, how to take a trading signal. Ibig sabihin, kasama ka na sa ating exclusive channel wherein dito mo na-access yung mga signals, mga premium signals na may matataas na win rate. So make sure na nasa Telegram channel ka, naka-add ka if nakagawa ka na ng account mo sa Tickmill and nakapag-deposit ka na. So now, paano ba mag-trade? No? Paano mag-take ng signal? Kapag nagpa-buy or nagpa-sell si Coach Rio, paano ba yan i-enter sa MetaTrader 4? So first, puntahan muna natin yung ating Telegram channel, FCAT Kryptonite. So ayan, nakapasok na ako sa FCAT Kryptonite and nandito yung mga signals, mga analysis, mga insights, bakit natin tinetake yung trade. So aside sa pagbibigay ng buy or sell, na-explain din natin bakit tayo nag-buy, bakit tayo nag-sell. So for example, ayan, nagpa-sell ako sa gold noong February 4. So sell ka lang, 2816, ito yung take profit, and then dito nagpa-buy din ako. Okay? So puro profit dito, no? Kung ano yung binatong signal, yun din yung actual na tina-trade natin. So, ayan, may mga analysis dyan. Ayan, about Bitcoin. Okay, nagpa-buy tayo. So, ayan. All you have to do is, hayaan mo lang mag-notify yung Telegram mo kapag nakita mo na nag-chat yung ating GC sa FCAT Kryptonite saying na, okay, may chat, buy daw tayo sa Bitcoin, ito yung price, all you have to do is take it. So, just like ngayon, papakita ko sa inyo, ayan, meron tayong signal, nakalagay gold buy, 2926 to 2928. Ito yung price na mag-entry tayo. So, ang take profit is 2932, 2937, 2942. Kahit ano dyan, mahit. So, ang SL ay 2920. So, ganito natin siya gagawin. Punta tayo sa MetaTrader 4. Yan. So, dahil nalagin ko na yung MetaTrader 4 at iti-take natin yung signal na nasa GC, okay, sabi dito, mag-buy daw tayo sa gold around 2926 to 2928. So, ang first step na gagawin mo is click mo tong chart. Siyempre, tignan mo muna nasa na ba yung price. So, make sure na yung chart mo ay naka XAU USD. So, para ma-set mo yan, punta ka sa quotes and andyan yan. Ito yon, XAU USD. So, click mo tong chart para lumabas. So, sa chart tab, ayan, si XAU na yung makikita mo. So, pwede mong baguhin yung time frame kung gusto mo. And then, ayan, nagpapabay tayo sa 2926 to 2928. Since within the range, no, yung binigay na signal, ay makikita mo ngayon yung price, ay nasa 2926.31. So, all you have to do is click mo tong trade sa taas. Yan. So, pwede ka mag-buy. Okay. Ang nakalagay dito, ang stop loss natin ay 2920. Sabi dito sa GC, 2920. Ang take profit natin ay 2932. So, paano ba iset yung take profit na yan? Ano ba yung pipiliin ko dyan, coach? Ako, hanggang take profit 2 most of the time. So, grabe na tong take profit 3. Napakalaki na ng kikitain natin dyan na pag naabot. So, pinaka-safe, TP1, TP2 yung ilagay mo. So, sa case ko, nilagay ko 2937. And then, click buy. Kasi sabi, mag-buy daw. Okay? So, ayan, nagraran na yung ating trade. So, nag-buy ako sa 2926. And then, ayan, makikita mo yung ating SL, 2920. Yung take profit natin, 2937. Just like kung ano yung binigay sa GC natin ng FCAT Kryptonite. Now, hintayin natin kung may hit ba yung SL or yung take profit. So again, always manage your lot size. So balik tayo dito sa trade. Kanina, nung naglagay tayo ng stop loss tsaka ng take profit, okay, meron tayong hindi na edit. Ito, yung lot size. So yung lot size, ito yung volume or size ng isang trade. So ngayon, ikaw yung bahalang maglagay kung ilan yung magiging volume ng trade mo. Pinakamababa is 0.01. So, pwede ka mag-start kung beginner ka to be safe, lalo kung maliit yung capital mo, you start with 0.01. Ngayon, kung medyo malaki naman, like 200 or $300, you can go with 0.02 or 0.03. So, kung 50 lang yan or $100, you go with 0.01. Okay? So, nasa tamang pagsiset ng lot size
yung ikakapanalo ng trade mo. Kasi the higher the lot size, the higher the risk, but the higher the profit. The lower the lot size, the lower the risk, and the lower the profit. Okay, so ngayon, since 0.01 ang nilagay natin kasi maliit lang yung ating account, so makikita mo meron tayong $30 dyan na balance. So, i-check natin kung magpo-profit ba to or hindi. So, para mas makita mo kung nag-play out yung ating trade, pwede mong iwan yan, pwede mong bantayan, ikaw bahala. And also, you have the right to close it whenever you want. So, let's say nag-profit na yun ng $1, tingin mo okay ka na, close it. If sa tingin mo, kabado ka sa loss, ayaw mo ng ganong loss, like running $3 ka na, close it. It's up to you. But again, syempre yung signals na binibigay namin is mismong tinetake din namin. So, kung panalo ko, panalo ka rin. Kung talo ko, talo ka rin. Kagandahan, same lang tayo ng goal. Ang gusto ko, kumita ako. That's why gusto ko, kumita ka rin. Okay? So, yan, nakikita mo, running profit ka na. And para mas advance, ituturo ko na rin sa'yo paano mo mas ma-minimize yung risk na matalo. So, nag-take ka ng signal. Okay, nagpa-buy tayo sa 2926. And dito makikita mo sa ating example, nakabay ka sa 2926.14. Okay, ang target natin ay 2937. So medyo malayo, no? From 26, target natin 37 para ma-close yung trade ng panalo. Pag the other way around, bumabayan, from 26 naging 20, na hit yung stop loss, talo tayo. Okay, so paano mo gagawin na maging risk-free yung pagtatrade mo? Let's say tama yung direction natin. 2926, nakabay tayo. Umakyat ng umakyat ng umakyat. And currently, makikita mo naman sa chart kung ano yung current price ay ang 2927, yung gumagalaw na yan. So, once na, for example lang, nasa 2930 na siya. 2930. Okay, remember, nakabay ka sa 26. And pag naging 29.30 na yung price, all you have to do is i-move yung stop loss mo doon sa actual na price kung saan ka nag-buy, which is itong 2926.14. So, magsiset na tayo ng break even. So, paano siya gagawin? So, i-tap and hold mo lang, and then click mo yung modify. And then yung stop loss, baguhin mo kung ano yung price na nag-open ka. 2926.14. So, ibig sabihin, pag bumaba dyan yung price, ma-close yung trade mo ng 0, break even. Wala kang panalo, wala kang talo. Ngayon, ang diskarte ko, minsan, nilalagyan ko ng extra muna. 2926.30. Nag-buy tayo sa 2926.14. So, ibig sabihin, medyo may profit tayo ng konti. So, pwede ko na itong iwan. Ibig sabihin, risk-free na yung account natin. If mag-reverse yung direction, bumagsak, no, panalo pa rin yung ating trade. Hindi tayo malolos dahil nakapag-trailing stop loss na tayo. Ito yung isa sa advance na pag-minimize ng risk sa trading kapag natuto ka nito. Now, for example, coach, gusto ko nang i-close. Okay na ako sa $1. All you have to do is click ulit, diba? Tap and hold, and then just click close pag okay ka na sa $1. And then, ayan, makikita mo, close with profit. So, na-close na. Okay, so makikita mo dyan yung mga trades natin. So, nasa history tab, yung mga magiging trades mo, once na natuto ka mag-take ng signal, ikaw mismo yung nag-enter, ikaw mismo naglalagay whether buy or sell. So, ganun lang kadali. All you have to do is makapasok sa ating exclusive channel and make sure na naka-on yung notification para once na magbato kami ng signal sa'yo is kuhang-kuha mo real time. Okay? And of course, magkakaroon din ako ng mga learnings and insights all about sa mga tinatrade natin so that aside sa pagte-take ng signal, matuto ka rin. And marami akong webinars para sa iyo. Okay? So, wag ka mag-alala dahil mas gagaling ka pa mag-trade. And ito yung iyong magiging stepping stone para mas mahasa yung iyong skills sa pagte-trade. Okay? So now, this is how you take signals sa ating FCAT Kryptonite.